Hello, nakapalit na ba mo sa inyong mga nakapalit na mo? Very good. Sa mga wala pa, please palit na jud mo kay deadline jud ani sa aning activity, sa aning plate. I'll be giving 2 plates for today kanang this Saturday. Ha? Palihog lang. So we begin with technical lettering. Basically class, ang technical lettering mo ni atong kanang sa mga plano bitaw kanang na may standard na unsaon siya pagsuwat or unsa kadak unsa lettering ana unsay font style sa lettering ana unsay spacing sa mga words unsay spacing sa mga letters. We'll learn it here. Okay, so ang technical lettering, this is the process of forming letters, numerals, and other characters in technical drawing. So as you can see in the picture, unsay maingon ninyo ani mo ba niyang proper nga pag-lettering class? Kinsay makakuan take a guess or unsay sa ilang own judgment ba mo ba niyang pag-proper nga lettering? Manawag ko. Sige, si Jaya lang, Jaya. Miss Saum, can you unsa may ma-judge nimo ani nindot ba ang pag-letter o sakto ba na yung gigamit niya? Okay, sakto. Very good. That was a very good answer. So makita na to, na say way nga unsaon kay boss ya unsaon, pero di lang pa ingon nga perfect, no? Dili pa ingon nga sakto. Okay, so as you can see, nasa yung mga guidelines, no? Guidelines are the mga letters between mga lines between the letters. Between those lines, those are mga letters na to, one mga guidelines na to, no? So makita na to nga wala pa jud kayo siya nga na perfect. So wala pa siya proper form sa paglettering. Okay? So lettering on engineering drawings. So this is used to describe or provide detailed specifications for an object. So ang lettering jud mo ni ang kintahay na kay plano usa ka building. So with proper lettering or with proper text niya na makasabot na directly or easily kung proper lang pagbutang nimo. So it should be legible and uniform. Unya mo ni atong dapat himduman jud legible uniform. So karon magod kanang karon nga automated na bitaw. So AutoCAD na tigamit na to. So computer aided designing ya. Kana dili na kayo ta kanang eligible din na sure legible na siya, no? Kay nindot man agi computer na gyud magamaan na. Pero ang standard lang atong kuhaon ni ang proper text height, ang proper width sa imong mga lettering o width sa imong text, ani na to makaton na siya. So ang atong paglettering sa mga mano-mano lang sa manual drafting, we would use Gothic sans serif script. So this is formed by a series of short strokes. So mo yung sample sa Osaka Gothic sans serif script, no, na font style. Okay, so we'll be learning this, no. So mura na easy ra man ni class kay di man ka nga pagabata gitudluan ko tagsuwat karon lang para professional looking atong sinuwatan ang atong paglettering. Okay, so ang proper lettering height. So mo na yung appropriate lettering height nga dapat atong sundon para sa plano. So there is really no murag standard gyud nga murag rule or law nga atong buhaton para mo ni lettering sa atong building plans. Nalay murag appropriate height or para visually pleasing siya matanawon nato nga nindot sa tanawon or at least uniform lang sa imong drawing lang. Okay? So di ba nagkibaw naman mo unsay A0, A1, A2, A3, and A4, no? Kinsay maka-differentiate ana nila. Unsay kanang relation nila. I think nanata ana kay tungod sa atong planning of sheets bitaw. Kibaw na taon sana. I will give points, no? As I would be giving points to Miss Aum for answering the question. Kinsay maka-answer aning lettering height na to nganong sa atong A0, A1, A2, A3, A4 unsay relation niya. Ari ba? Kinsa ninyo? Hello. Kinsay mo kuan mo? Sige, circulado. Sige, Miss Circulado. Sige daw. Unsay ilang relationship? That's the difference. Pero unsa may relationship nila.
Okay, very good. Okay, that is a very good, that is the answer that I am looking for, no? So ang A0, ang half ani niya ang A1 or twice A1 is A0. Sakto ba ko, Mr. Segalado? Okay, that very good. Oh, mo na siya, no? So ang A4 nga paper na to, duha ka A4 taparo ni mo na siya, lang twice lang, mo na ang usa ka A3, no? I think I explained that on the planning of sheets atong last topic. Okay, so of course ang A0 ang atong pinakadako ang paper class, no? So dako man ang paper na to, ang atong character height ana dako pod. So as you can see, ang atong character height or lettering height or font height mo na in terms of millimeters na siya, ha? So in millimeters ninyo kung na may ruler diha, tanawa lang ninyo unsa kada ang atong 8 mm, 6 mm ug 3 mm mo na ang atong lettering height niya. So I think we already know what is the title of the drawing, subtitles, headings, journal notes, material list, no? Hindi lang ako explain po na unya later on. So for the title of drawing or kanang dagko na gud, so murag right kintahay na kay plano og usa ka building or na kay detail og usa ka building. So mo na atong i-titlean man. So ang medyo dako-dako na siya class. So for an A0 paper, we would be having an 8 mm text height. Or for an A1, A2, A3, A4 paper, 6 mm text height ang atong gamito na nila class. Okay? For subtitles, headings, views, and section designations, 6 mm ang atong character height ana for an A0 paper. Then for an A1 to A4 paper, 3 mm height na, as well as the general notes, material list, dimensions. Pero ay lagi muna na 3 mm na ang atong standard jud. Kung standard nga lettering height 3 mm gyud na siya. 3 mm o ang least na minimum na gyud zero na 2.5 mm or 2 mm. So ang pasabot lang gyud ani kana magbarog bitaw ka magtan-aw sa plano. Kung naa ka sa 2.5 to 3 mm nga text height, makita gyapon na siya or mabasa gyapon na siya. Okay, klaro ra ko, nasabtan na siya manong 2.5 3 mm ang text height na to. Murag ang pinaka-least nga text height. No, again, kung magbarog ta nga magtan-aw og plano, mabasa gyapon na nato or maglingkod ta, mabasa na to na siya clearly. Okay? So mo ni atong sample, no? For an A0 paper man ni siya. Sorry. For an A0 paper, muna siya, no? So ang title of drawing, mo ni siya ang 8 mm nga size. Maklaro ra ba ang sizes class? Maklaro ra man, no? Yes, sir. Okay. So mo ni siya ang 8 mm, 6 mm ug 3 mm nga height. So title of drawing, unsa pa na diha, 8 mm na siya for an A0 paper, 6 mm ang mga subtitles and headings for an A0 paper, and 3 mm kung kuan katong mga normal nga general notes, material list, dimensions mo na 3 mm nga height. So panagsara kayo ang mogamit og A0 paper kay dako na jud ni siya. So usually ang hinduman na gyud nato 6 mm and 3 mm or 6 mm and or 2.5 mm mo na ang typical nga more standard nga font height gyud nato. Okay, para nga dili magjagaw ang atong mga drawings. So I will be showing you a sample, no? Okay, so this is an AutoCAD plano na isa ka computer aided plan. This is a plan for a precast concrete curb and gutter. Kamante mo na curb and gutter kana bitong tingnan na ni kana atong dala, no? Kana atong pavement na to na ano bitaw na mura bitaw kanang para sa sidewalk na to na gutter na siya kana murag mag-curb, no? Curb and gutter na siya. Curb and gutter na siya. So mo ni ang gipagama nga to nga plano. So makita na to nga dili pareha yan font style. So this is a murag medyo gamay sayop ni. Kaya dapat lang usa ang font style na to. Okay? Kung Arial ang gamit na to nga font style sa atong drawing, Arial yun na tanan. Kung Times New Roman dyan na tanan. So kung ato lang sa ato pod nga mag manual drafting lang, kung Gothic sans serif lang, Gothic sans serif yun na dapat tanan. Okay? And mo na ang importance pod sa usa ka text height pod. So kung medyo dako man ni siya, so sure ta ni nga murag title ni siya para ani, no? Or murag heading siya para ani nga drawing. Okay? So typically mo ni atong i-cut on gyud.
no, natay proper lang para proper demonstration na para ang atong kliyente, ang tao nga mobasa sa atong plano, ang atong mga foreman, laborers or unsa pa na, ibasa sa plano visually pleasing siya, dili masabtan tungod sa atong font height or font style nga uniform lang or natay proper nga way nga pagbuhat ana. Okay? Klaro ra ko so far, class? Okay. Thank you. Okay, next ang atong dimensioning of letters, no? Dimensioning of letters na to, we sa ato lang kay manual drafting man ta, gawas kung AutoCAD na kay ditso naman na sila na mo spacing ana natay appropriate dimensioning ana nato, no? So as you can see, there are columns and parameters, no? So there are parameters A, G, B, E, D. So na siya ani. So na siya ani sa atong sample pod sa ubos. Tanawa lang pod natuon niya, ha? So there are again ani gipakita lang nato ang two font heights, no, nga gamiton 6 mm nga font height o 3 mm nga font height or lettering height, no. Ang spacing between characters with the parameter A, ang ratio ana niya kay 2:10 sa atong lettering heights, or if we are using ang 3 mm ang atong text height, 0.6 mm ang atong spacing between characters or spacing between characters mo na yung mga spacing between sa letters na to. Okay, class, klaro naman, no? Unsa na siya? Next, ang atong guideline spacing with the parameter G, dapat 1.2 mm ang atong guideline spacing for a 3 mm text height. For a 6 mm text height, 2.4 mm ang atong guideline spacing. So guideline spacing, class, mo ni siya ang G. Okay. Again, guidelines are kining mura sa guidelines from the word itself, no, guidelines, guide ni mo ni siya para mo do ka sa imong lettering. Okay. Minimum spacing of base characters, ang B, parameter B, mo ni ang base or bottom sa imong guidelines, mo ni ang naa sa pila man 4.2 mm for 3 mm text height and 8.4 mm for a 6 mm text height. Okay, then of course ang atong minimum spacing between words or parameter E, ang ato ana 1.8 mm or 3.6 mm if 6 mm ang atong text height. Okay, klaro ra ko so far, class? Masabot ra man, no? No, maklaro ra man sad. Okay. Next, ang atong thickness of lines. So mo ni atong thickness of lines or atong tack pen nga gamiton or kabag-on sa atong mga ink nga gamiton, no? So for a 3 mm text height, 0.3 mm atong gamiton, class, or katong, di ba, two types of tack pens ang ipapalit mo, or two types of ball pens or katong pilot pens atong ipapalit ninyo, no? Duha man, di ba? Di ba, class? Duha, no? Naman kapalit naman mo, yes, duha. So ang atong smaller nga point adto kita 0.3 man siguro to, I think mo to atong 3 mm. Okay, so we would use that for our katong general notes, katong sani tato siya, katong mga material list, mga dimensions mo na tong gamiton sa atong 3 mm or 0.3 nga tack pen or ball pen. Ang atong dako nga or atong baga nga tack pen or ball pen, 0.6 ang atong ay mo ni atong 6 mm nga para sa 6 mm nga text height. Okay, class, klaro ra? Okay, thank you. Pero of course of course with all those rules na po the exception gamay. So we have to take this note, no? Spacing between two characters may be reduced if this gives if this gives a better visual effect. As for example, ang LA ug TV, this is a case of an overlap, no? Overlap case in say LT and TA, etc. and the space atong overlap case og atong adjoining stems, no? So for an overlap case, pwede na siya nato ipadak-an,
pagamyan ang atong spacing sa atong letters or atong A parameter A. Whereas kung naay adjoining stems, pwede na to padak-an ang atong spacing. So as you can see, this atong ipakita gyud ha. Okay, overlap case no. Makita na to ang LA dako kay og spacing sa taas. Maklaro ra ninyo nga sa unsa kadako ang space sa taas niya. Class? Yes, so pwede na to na siya ang space na to na pwede pagamyan, no? Ipaduol na to siya gamay kay para pod nga dili sa tutyo tanawon. No? Overlap case, another overlap case is kining TV. No? Gamay dako or pag space sa ubos. So pwede po na to na sa isikip gamay. Next ang atong adjoining stems, ang N ug I no na dugol kintahi ato pong idugol ni siya mura pod nga maglibog noon ta kung baga ra ba ni N or NI yun ni siya. So mo na nga atong dak-o ng space pod na nila or ang MB pa dili kay sigkit pod siya, dili kay tutyo pod tanawon. Okay? So digamit jud ani atong judgment no kay ay ko ingna nga magsukod gyud ani ato gyud ni silang isukod tanan. So of course na atong judgment ani. No, di po bisag ako di ko musukod-sukod mag-check ninyo sa inyong papel. Sa inyo ra ng judgment sa inyong mga tawan, no? So, mo go through ta na no. Later on ani. So next ang atong mga lettering tips. Okay? So ang tip number 1. Horizontal lines of letters are drawn from left to right, while vertical and inclined and curved lines are drawn from top to bottom. So unsa may pasabot nito ani? Okay, ay sorry. Okay. So, base no na maglibog ninyo ang horizontal lines lang gyud or kana mga lines nga kana na no vertical lines man di ba? Base maglibog mo mabaylo ninyo ba? Ang inyo na jud humduman horizontal H higda gyud siya, no? Ang V vertical varog okay. So mo na siya atong sigumduman lang ha para di mo malibog sa horizontal o vertical. So if again ang atong tip number 1 from left to right horizontal lines nga na ang atong pagbuhat niya. So left to right horizontal. So ang letter E vertical lines pod top to bottom. So kintahay. So magdraw tag letter E. Sample siguro top to bottom, then left to right. Okay, klaro ra, class? So mura na tani ga sugod ta og cut-on o balik og suwat, no? In proper kuan ba method and ina lagi in a professional way na karon. Okay, class? Klaro ra ta? Sabot ra man to no? Okay. Next is tip number 2. Lettering in drawing should be in uppercase. Okay? So ato mabantayan nga wala joy plano nga small letters ang gipanggamit nato. Dapat big letters lang gyud. Ato tawon ba kung atong plano mga big letters lang. Whereas except sa ato mga dimensioning or mga abbreviations like kilogram per meter or example kinilagay mga abbreviations na like millimeter or mm like cm or centimeters mo na ang pwede nato gamiton og lower cases. Okay, next ang tip number 3. After lettering class ang kumpleto na to na the guidelines should not be erased, no? Pwede na to dili na erason kay mura naman na po na ang gamiton na to na kay pencil bitaw na medyo nipis ra nga agi o nya kanang medyo light lang kamo to pagama og guidelines dili kay ta na duton jud nato pagama guidelines ha. Dapat kanang kuan lang nipis lang siya. Okay, so far okay pa ba ta? Napa na way mga pangutana way nasabot ra class? So wala nakasabot or wala pangutana? Okay, sige. Sige, next is ato mga common lettering errors, no? Atong po ni studyohan siya. So first common lettering error okay, dara. When our letters are not uniform in style or kanang mga Digimon bitaw nga pagasuwat na to. Or sample sa second line, ang estimate na to. Mo ni ang proper ha. Kini na sa taas mo ni ang proper good nga pagsuwat. Ang letters not in uniform in style kini siya.
So ang E murag small letter S, ing gamay ang T, ang I ing kuan, no, pinamurag atong text pero sa una nga keypad. Okay, masabot pa to karon dili na. Okay, professional na ganita, di ba? Next, our letters not in uniform in height. No, kita na to, no, mo ni effect kung walay guidelines ang atong mga lettering. No, dili sa uniform in height. Ang M mo ni saka sa gamay, ang T mo ni ubos sa gamay. Okay? So mo na nga we should use guidelines. No, drafters always uses guidelines good. Next, letters are not uniform vertically or inclined, no? So siguro gikapoy sa suwat ba na murag magtakilid na uban or gana na napalit siguro or sa. So dapat straight yun na siya, vertical na siya as much as possible nga na atong sinuwatan. Next is ang letters are not uniform in thickness or ang stroke. No, as I said, atong sa atong meeting, i-hold na to sa tech pen, dapat upright siya or perpendicular siya as much as possible para ang iya jong thickness kay mo properly ang flow sa ink mo properly flow siya padung sa imong paper, no? The same yun ang thickness niya. Okay, next is ang areas between letters are not in uniform. No, mo ni pasabot nga proper spacing pud siya. No, as you can see, ang I og M sa estimate ato nga word dugol na. So this is a case of an adjoining stem. So pwede na to na siya ipakilid gamay. Okay? Whereas sa case sa T og E, pwede na pud ni siya ipaduol gamay siguro, no? Kay medyo di layo ra man kaayo. Okay? Di ba class? Klaro ra ang atong mga first batch sa atong common lettering errors. Okay, next is poor letter forms. So there are proper forms yun na to. As you can see, ang atong letter E murag di kita kasabot, no, murag tinidor nga di ba ana ang letter T na to okay na klaro, no, lahi ang porma sa ang E, ang R na to tutyo gamay murag ang samot ang S murag buntis nga daga, no. So ang W pod murag nata kasabot ang N samot ang N. So mo na improper lettering forms, no. So there are proper forms nga atong awaton ani para mas better atong tanawon ng lettering na to. Next is ang atong strokes would be too thin, no, or ang atong gigamit nga tech pen kay kanang medyo nipis ba para sa iyang kanang gamiton nga text height, no. Example, no, atong 6mm nga text height imong drawingan gamit ang usa ka pencil, di ba murag lain sa tanawon, murag nipis siya kaya sa tanawon or dili ka shoot, dili murag aesthetically mo di siya visually pleasing sa atong mata ba kung ana, no. Okay, so mo na possible pod. So magadako gyud imong text height, magkabaga gyud imong pen ana or magkabaga imong tech pen. Okay, next is ang strokes are way too heavy pod, no. So imo kung kintahay ang imong text height kay 3mm o nya imong gamiton nga ballpen kay 6.6, so sure jud go ana nga mo blot siya gamay or mo sa baga jud pod tubrar pod sa kabaga, no. Mo na ang case pod sa way too heavy imong strokes. Next is ang letters nimo should be blacker. Mo na ang case pod kanang pencils pud nato kanang bitong sige na tagsuwat di na nato mag-delete na to tahalan, no, kay murag ang lead ana kay ang lead ana kay murag bitog siya dili na sharp ba mo na mahanap siya, no. So mo na nga we should always sharpen our pencils pod kung mo lettering ta samot na kung mag-test pa dili pa nato i-tech pen. Okay class, klaro na to ang mga common lettering errors na to. Ay sorry. Okay, next is forming the letters, no. So knowing the proper order of strokes would make the execution for each letter easier. All strokes are made downward or from left to right as I gave a tip no, and there are no upward strokes, no. As you can see mo no, vertical stroke na to from top to bottom, ang horizontal stroke na to from left to right, ang inclined stroke na to from top to bottom, inclined stroke po ni from top to lower left. Okay, then ang mga curved strokes na to nga gikan gyapon sa taas padung sa ubos, and atong special nga letter atong special letter S.
Okay, so you can see B, ang letter B, di ba? Naman na siya downward stroke po siya. Ang B, ang D, ang E, ang F, ang G, na downward stroke po na siya. Ang H, mo na ang ipasabot niya nga na ay downward stroke na siya kini nga letters o kini nga numbers. Okay, na ay kana horizontal stroking ang kini nga letters o numbers. Kini sila pod na ay diagonal stroking ang kini nga letters, no? I think makasabot ra man siguro pud ana, no, nganong nangani na siya. So na curve nga stroking kini nga letters o numbers. Okay, so we would be practicing this sa atong plates. Okay, so another is kini ang mga single stroke uppercase sa atong Gothic letters, no? So dapat din natong katunon jud. Okay, so mag-wait no. So for the letter A, no, as you can see na may nice stroking more direction to stroke unya na po numbering, no. So kung number 1 magi na ang unang buhaton na to. So for the letter A, 1 is stroke from left, the top to bottom to the left, then top to right to top to bottom to the right, then horizontal stroking from left to right. Okay, for the letter B, number 1 kay top to bottom, then usa sa ani ubos, then usa sa ani ubos, then number 4 diri na, no, sorry no, kay murag paint lang kung gigamit. So I think you get the idea, di ba? Nasabot ra class, nasabot ra ba nato? Yes, sir. Okay, so I think mo na atong tatanawan na ninyo, no. So mura ra tani nga kana lagi gakat-on jud ta og lettering. Murag taging balik og pagkabata ani. Tudloan taon sa pagsuwat. Pero karon kay in a professional way naman. Okay class? So kay na nata mo ni atong plate number 1. Okay, so mo ni atong plate number 1, no. Instructions. Using the guidelines below, practice the 7 basic lettering strokes for the first line. Draw it using pencils. For the second line, draw it using tack pens. Okay? So, I think na naman mo sa inyong A4 paper, di ba? Diba, class? Na A4 paper, no? Kay kini, dili naman ta need nga atong swaton pa ni. Ato naman ni print. Print na to ni. Then, ato na siyang buhaton nga exercise or plate. No? So as this kini, no, ang vertical stroking, makita na to na may duha ka line, di ba? Ang first line ani mo ni ang pencil, ang second line ani mo ni ang atong i-ball pen, no. Na certain spacing bito ani mo lang atong awaton. King spacing ani niya mo ni atong awaton diri, ha. Okay. Now, for a 6 mm height, kibaw na taon sa nga tack pen gamiton, ha. Katong baga-baga. O niya, for a 3 mm height, katong nipis-nipis nga tack pen atong gamiton. Okay, klaro ra ko class? Nasabot ra ang atong exercise. Okay, si akong ipakita pod ninyo ang tanang plates, no. Mo ni ang plate number 1, no. Dali ra kayo, basic lettering strokes. Pero atong tanawon ni siya kining kita mo aning drafted by and class schedule. So ani ang atong font height ani kay 3mm man. Nya karon kamo ni magama sa inyong lettering height, I mean guidelines. No? Gama mo inyong kaugalingan nga guidelines in pencil, na isuot ninyo inyong name ani, una class schedule. As well as ang sheet number, which would be a bigger ang atong text setting sa 6mm, no. Ang pikas pod ang atong plate number 6mm pod ang atong text set ana. Okay, so ani gamiton no dito ato tong guidelines katong gitudlo bitaw kining spacing sa atong spacing sa atong guideline, sorry. Kini atong i-apply ni, ha. Bisag katulang practice lang ta sa inyong mga pangan sa plates. Okay, so I will be giving also this plate, no, ang pagpractice sa usa ka 8mm nga text height. So gamiton ninyo ani katulang baga-baga nga tack pen, no. First kay naa siya katong grid lines, no. Ani maabot na siya nga wala na grid lines. So sundugon ra gyud ni kada lagi.
mura mo gasugod og pagabata ani nga magasitudloan mo gusto pag proper nga pagsuwat, no? Okay? Klaro ra kas, I think the instructions are clear, right? Okay, sige. Basta ani mahog na ni nga mga letters magama mo ni 1 2 3 4 5 6 7 8 times ini buhaton. 4 times nga naay grid and then 4 times pud nga walay grid. Okay, unya buhaton na nato sa proper stroking. Kining 3 ug 4 at ko lang ni hatag na ninyo next meeting. Okay, so plate 1 and plate 2 ang deadline yun ani kay next meeting ha. Okay, class? Laro ra ko, way mga pangutana, way mga kuan ya. Unsa to day? Yes, kini day, kini siya, kini duha. Ang first 2 plates na to, dahil next meeting pa, Saturday pa. Okay. Okay, so karon na ta. Wa na yung mga pangutana, no? Okay, kaya atong ikuan punin sa mo ends actually humanata sa atong okay, thank you. Ano ta sa atong klase, so naabay na late ganina wala na wala yung mga pangutana, no? Anyways, kung na mo yung mga pangutana, you are always free to message me on Facebook. Ayaw lang sa atong classwork, no? Pwede sa Facebook dayon. Again, ang atong gamiton nga pag-print ani A4 paper, class ha, dili short band paper. Kay kung imong gamiton og print ani kay short band paper, ma-disrupt ang iyang kanang iyang size ba? Mosag mas scaled siya, no? Again, ang gamiton na to ani kay A4 paper ha, pag-print. No, I believe nga mo na akong gibutang yun sa atong requirements, no? Okay? So, ano yung pangutana, no? Okay na tatanan? Yes, sir. Okay, sige. So, I think that concludes our meeting for today. Have a good day ninyo. Bye-bye. Amping, God bless. Sige. Sige, thank you for listening. Thank you, sir. Sige. Sige, day. Thank you, sir. Sige.